First is ipa-remind lang pud sa Ginoo sa ato karon nga ato ang pag-ubi sa ato ang ginikanan is kinahanglan gyud nato atong i-maintain ang atong pag-ubi sa atong ginikanan, ang atong pag-honor sa atong ginikanan, especially sa mga young people. Atong yung i-maintain natay pipila ka sigutan para ma-maintain ang atong pag-honor sa atong ginikanan. So according to Ephesians 6:1-3 is nagisgot diri God remind us that we need to maintain obedience to our parents and especially to our God. Ang Ephesians 6:1 ay sugo ni sa Ginoo sa mga anak no nga sundon yun ang ato ang mga ginikanan. Ato ang mga ginikanan labaw na ang ato ang amahan nga mga gagahom ang Diyos. Dahil ito ay matuwid. So kini ang message is ipa-remind lang sa Ginoo, especially sa mga people, kung napa ba ang pulong pag-ubi sa atong mga parents. So number 1, para dali ka mahuban is imin lagi na akong kuhan. Number 1, give respectfully to your parents. Kaning ato ang respeto sa ato ang atong ginikanan, ato gining siyang i-maintain kay sugo man pud ni siya sa Ginoo. O kita ra po'y maka harvest sa iyang angay nga reward sa ato. So give respectfully to your parents. Napa pa ang pulong nga respeto sa atong ginikanan? Napa ba ang kahadlok nato sa atong ginikanan? Napa ba ang kalipay sa pagsunod nato sa atong ginikanan? Naapa ba ang ato ang kinasing-kasing nga pagsunod sa atong ginikanan? Young people, especially gini sa young people kay kita gyud ang mga sumusunod no, especially sa young people. So anong young people may ginapa-remind ani kay ingon ang Ephesians 6:1, children obey your parents in the Lord for this is right. So give respectfully. Muna siya ang number 1 nga usa nga maka pasunod or musunod ta sa atong ginikanan, makapalipay sa Dios. Give respectfully to your parents. So letter A, take yourself first. Ato ang yung susihon ang atong kaugalingon kung napabata sa atong pagsunod sa atong ginikanan, kung napa ba ang ato ang kahadlok sa atong ginikanan, isip isa Kristohanon ko. Ato ang yung susihon ng atong kagalingon kung napabata sa pagpangalagad sa Ginoo, kay ang yawa gid nagkagrabe na gid ang yawa karon. Sa una na siya grabe, pero nagkagrabe pa karon. So, ayaw pagkahiya ang imong una-una or kasing-kasing kung naigo ka na pulong or wali. Say amen ba yun? Amen? Kung balik na sa pagpalipay sa atong ginikanan, kung paminaw nimo wala na ka sa pagsunod sa imong ginikanan, kay ang Ginoo kuan gihapon sa ato, bantay gihapon sa ato mga binuhatan. So that's letter E, take yourself first. And letter B, ask yourself first. Pangutana perminti ang imong kaugalingon. Kung nakasunod pa ba ta sa ato mga parents, no? Sinusunod ko pa ba ang mga utos ng aking mga magulang? Imo pa ba gisunod ang mga sugo sa imong sa ato ang parents nga kinasing-kasing kung dili baka bagut-butan sa ato ang mga panimalay. So especially gyud sa mga Kristiyano, okay, kaning pagbagut-but gid nato, bisag ako magabagut-but gid ko sa ako ang mga parents. So para dili lang po ni para sa dili lang po ni para sa naging diha, kundi para gid sa naminaw sa tanan. So that's number 1, sinusunod ko pa ba ang mga utos sa aking mga magulang? And number 2, tinutulungan ko pa ba sila sa
mga gawaing bahay. Kasagaran ni mga Christian garon nga murag wa gihapon na bag-o. Gayaw-yaw gihapon ang ilahang mga ginikanan sa ilahang panimalay. O sa apang buhaton. Nga di halos mutapang gali sa mga buluhaton sa balay. So kani nga kuan giparimindan dito sa Ginoo ato agin ni kinahanglan i-apply sa kada usa kay bisag ako nga preacher na nagkamot gihapon ko sa pag-apply ani kay isip na og ako ray makaon ani tanan. So mo nay kuan sugo sa Ginoo nga sa Ephesians 6:1, children obey your parents in the Lord, for this is right. Para ra pud sa ato ang kaayuhan. So number 3, iginagalang ko pa ba sila sa lahat ng oras? Ako pa ka silang kuan gigalang sa kada oras kay kasagaran karon yung people or mga kabatan-onan labi na kay gadget na nakawala nakawala na pag-focus sa Ginoo, nakawala na ibalik batasan ay nga na sakit gina kay nga pulong bisag ako ana nakawala na. So igalang ko ba sila sa lahat ng iginagalang ko ba sila sa lahat ng oras? Pangutan naman na ikaw rin makatubag sa imong kaugalingon kung imo bang galang sila sa lahat ng oras. Kay kanay sa nga pamaagi, ask yourself first kani makita gyud mo ang kalinaw kung sa imong kulang sa imong pagsunod sa imong ginikanan na sugo sa Dios. So sa ganitong paraan mas mapapabuti ko ang aking relasyon sa aking pamilya. So, o kanang magkuan ba kanang musunod ka sa imong parent nga magpangalagad sa Ginoo or pagsunod sa Ginoo, di man po na para sa kuan, di man po na para sa ilaha, para na po na sa atoa. So magkahugot ang atong relasyon dito sa ato ang pamilya o imo silang gisunod, imo silang gipangtabangan sa mga buluhaton sa inyong balay, imo silang gigalang. So magkahugot mukuan ba hugot ang atong relasyon sa atong kada usa sa atong pamilya. So iwas yun na kay magkahugot man, iwas yun ang kagubot anak sa atong panimalay. So ask yourself first. Amen. So, number 1, give respectfully to your parents. Letter A, take yourself first. Letter B, ask yourself first. Letter C, action speaks louder than words. Kani gyud bisan pag moingon ka sa imong ginikanan og gihugugman nimo sila nya ang imong binuhatan di ay dili bitaw ingon nga niingon ka nga gihugman nimo sila. So pinakauna ang pagsunod sa kuan sa ginikanan. Pagsunod sa ginikanan, sinusunod mo ba ang kanilang mga payo at utos? Ibig sabihin ay mahal mo sila, nirerespeto mo sila, o misunod ka sa ilahang mga tambag, mga sugo, but pasabot, imuha silang higugma, girespeto, kay mas kuan ang action kaysa sa pag-ingon. Mas linaw ang action kaysa sa pag-ingon. Ingon lang nga, I love you ma, I love you pa. Kunya ang imong binuhatan, wala di ay. So, nahimong walay kuan, pulos. So, kaning action speak louder than words. Isa rin siya sa kuan. Pagsulti sa ato ang ginikanan, pagsunod sa atong ginikanan, sugo sa Dios nga mag-obey sa atong ginikanan. So number 2, amen? Dali ra kay ni. Give carefully to your parents. Kasagari ani number 2 gyud. Kaning follow nga carefully ba kay sa murag sa uya murag hindi siya na kuan karon. Kining carefully. Ako ni siya kiran kay para di mi mag bulag or mag yara away. Di siya mahila sa ako. Dapat karapat dapat din kay siya sa
ato ang mga ginikanan. Carefully ba sa ato ang mga ginikanan? Nag-care pa ba ta sa atong parents? Ikaw ray maka kuan ana, ikaw ray maka tubag. Nakig-istorya pa ba ta sa atong parents? Pamagi sa atong pag-istorya, nakig-communicate di burag duol-duol na mo sa inyong kuan relation, nagka-duol, nagka-close, nagka-careful mo gyapon ka sa imong parents. Napabatay time. Napabatay tayo sa pag-istorya sa atong parents because communication makes strong relation. Karing sa atong kuan, di bali, manguyab ka, di man gyud na ingon nga way communication permente no. So, sige nyo communicate, nagkalig-on ang inyong pagig-uban, inyong relation. So, ang kaning pagig-communicate, angay po ni siya sa ato ang ginikanan nga dapat communicate ta permente kay para ang kuan sa panimalay lig-on dili basta-basta makuan bitaw sayaw ang uban kuan ani espesyal sa mga batan-on wa na bisag-asa na langyaw na kalibutan na ang mga pagtrabaho. So give carefully to your parents. Kinahanglan yun nato communicate sa ato ang kuan ato ang mga mama o papa kay gakir manggihapon ta sa atong relation nga wa bitaw mga away may mga anak ba tungod sa atong pag pag devotional nag-care gihapon ta na sa atong kadausa nga ato ang gilig-on ang atong kadausa. So pamaagi mapud gyud ani carefully to your parents is imong gipangga ba ang imong kuan imong ginikanan. Number 1, pagmamahal. Pagmamahal sa uyab na pud ni dili na pud ni sa kuan ginikanan. Dapat sa ginikanan gyud siya mauna. Gawin ito dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Imo gihapon giampingan imong parents kay gipangga nimo sila. Give carefully to your parents. Kani pagmamahal dili ra dapat ni angay nga sa uyab. Pinaka una gyud ani sa ato ang mga parents kay sugod sa pagkabata wa pa tayo uyab, na tayo parents. Wala siya ang pulong nga pagmamahal. Gakiyag gyapon kana sa imong parents, imong gipangga imong parents. So number 2, pag-unawa. Kani pag-unawa, pagsabot sa ato ang mga ginikanan. Unawain ang kanilang mga payo at desisyon. Atong sabton ang ilang mga desisyon nga makapaayo sa ato ilang mga tambag nga makapaayo sa ato Bisag ako balik lang ako. Bisag ako preacher. Magkuan niya pong kuan manikamot niya pong kuan nga mga apply. Mangayo niya pong grasya sa Ginoo nga ma-apply na ako sa akong kaugalingon. Kaya lisod kayo ang preacher na mukaon sa tanan kuan niya. Iyang giwali lisod na kaya na siya. So ang pag-unawa, nagsabot ka sa imong ginikanan nga kanang ibalik kung kuan sa imong buot ba kaning dili kuan sa imong buot dili kaganahan sa ilang mga tambag, di kaganahan sa ilang mga desisyon. So wala ning pag-unawa, bungkag na ang inyong bungkag na inyong relasyon, gubot na ang panimalay. So young people, especially na po din sa young people, ang pag-unawa kana pagsabot ba lisod labi nang ulitan ta ako ulitan jud ko lisod jud kayo ning pag-unawa, lisod jud kayo para sa ako. So mapaubos ra gyapon ta, amen, mapaubos ra gyapon ta sa ilahang mga desisyon, mapaubos ra gyapon ta sa ilahang mga kaning tambag, maminaw ba i-apply. So number 3, pagtiyaga. Kani gawin ito ng may pagtiyaga at hindi
sumusuway. Ato raman pod ang kita raman pod ang bulahan o musunod ta sa atong ginikanan. Kaya nag-care man ta sa relasyon sa ato ang ginikanan, dapat na gyud ang pulong nga pagsabot. Gakir man ta perminti sa ato ang ginikanan, na gyud ang pulong nga pagsabot. Na gyud na perminti, di gyud na mawala. Kay kung dili ka mo sabot sa atong ginikanan, labi nag paminaw nimo, mas bright pa ka, mas uptick pa ka sa mga kuan ba? Uptick pa ka sa mga abilidad. Kung di ka mo sabot nga siya mag-honor sa imo, siyempre mo-honor kita sa atong ginikanan kay sugo man pud siya sa Ginoo. So Huwag na siya ang message nga gipadala sa Ginoo kay ang panahon karon nakagrabe na gyud na gali akong barkada nga manghagad nagsinumbagay sa iyang parents. Huwag ni ang gipadala sa Ginoo. So ug maigo taan ayaw gud kasabi ang kuan ang kaniyang deliver. Kaya bisag ako naigo gyud ko. Nya imo bang usapan na doble na ako. So number 3, dali na Amen? Number 3, pray initiatively to your parents. Di na ba kasugoon sa imuhang parents magampo? No? Ibig sabihin ito ay kusang nagdadasal para sa iyong mga magulang. Humiling ng gabay at pagpapala para sa kanila. Nagpray pa ba ta sa ilahang proteksyon sa pagtrabaho? Nagpray pa ba ta sa ilahang panginahanglanon sa kada adlaw? Yung people good kay children man ang gihugutan diri. So nagpray pa ba ta sa ato ang ginikanan? Kay ang uban karon yung people cellphone, busy na kayo sa cellphone. O kaning cellphone, number 1 po ko ani na igo po ko sa cellphone. Kay na po ko yung cellphone. O inig gabi bilar kayo alas 11, alas 12 na matog. May eskwela pag human og cellphone, dito na siya sa kuan, higdaanan, pray ra dai na siya protection sa pangatulog sa pagtulog. Nako. Wala na pray sa ginikanan, wala na pag-care sa ginikanan. So giparimay sa gini siya sa Ginoo nga. Ang atong sandata karon ba is pray na lang. Pray. Amen. Gapray pa ba ta sa atong ginikanan? Okay. Na-pray pa di ay. So, number 1, sa ilahang mga kalusugan, sa good health nila, gapray pa ba ta sa ilahang good health ug sa ilang maayong panguna-una kung saan sila pag-guide sa Ginoo? Kung i-guide ba sila sa Ginoo? Gapray pa ba ta sa ilahang plano sa kinabuhi para sa ato? Gapray pa ba ta sa ilahang panginahanglanon? Gapray pa ba ta anak? Ikaw lagi makatubag anak kung gapray pa ba ka sa imong ginikanan nga walay sugo bitaw kinasing-kasing nga pag-ampo. Kaya ang tan-aw mo gid sa Ginoo is kasing-kasing jud labi na sa pag-ampo. Ingon ka sa imong ginikanan. I-pray nato niya. Ikaw pray na pod. Bisa pag bo-pray ka diha, kanya imong kasing-kasing masulubon. Di gyud na siya tubagon sa Ginoo. So, number 2, kagalingan para sa kanilang spiritual at emotional. Nakakagalingan. Gapray pa ba ta sa ilang spiritual nga makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo? Gapray pa ba ta sa ilang emotional nga dili mo surrender sa mga gipangbati o mga problema? Yung people, gapray pa ba ta sa atong ginikanan? Kinahanglan ato i-pray ang ilahang spiritual para makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Also kaning emotional. Pray nato ang ilang emotional. Nga mahimong naay kakuan ba, naay kahapsay sa ilang kasing-kasing. Nga
makaatiman gyapon sila sa ilahang mga anak nga diha sa magdako sa bulaton sa Ginoo. So pasalamat gid ko ani sa ako ang ginikanan no kay tuod na apasonon gid ko kanang sa lain balay labi na magduang email apasonon gid ko ani. So napasalamat ko ani sa ako ang ginikanan nga ginapray ko nila sa ako ang spiritual nga mobalik sa mapangalagan sa Ginoo. Ginapray pud ko nila sa akong emotional nga ilang matambag ba? Ilang matambag nga ako ang madawat. No kay ug di ta makadawat sa tambag sa atong ginikanan, supak yun ang labas ana, di yun malipay ang ginawa na. Amen? So kani pong mga problema ug dako kay problema ang ato ang ginikanan. Dapre pabatas sa problema nila nga tagaag solusyon sa Ginoo. Kaya itong mga ginikanan, dagko gyud kani silang mga problema. Labi na og kani sa financial, dagko kay na sila problema. Labi na og dagko estudyante. Pray initiatively to your parents. Number 3, amen? Dali ra gyud ni. Pangangailangan para sa kanilang mga pangangailangan at problema. Gapray pa bata sa ilahang mga panginhanglanon. Dapat mag-pray kita ani kay ang ilang mga panginahanglanon panginahanglanon is para gagid pud isa ilahang mga anak sa pag-provide ba para gagid sa ilahang kaugmaon. Kung nag-pray sila sa Ginoo nga tagaan sila ani kay para mahatag sa ato, nya kita day wa pud ta nag-pray na unfair kayo. Dapat mag-pray kita sa ato ang ginikanan. Gakir. Pamaagi sa pag-ampo nato, gakir ka sa ato ang ginikanan. Kasagari magit karon sa young people is nagay uban nga utong katong Domingo. Tingatong akong barkada nga, uy taga diri day ka? Wa siya na ilhan nga Christian day siya. Delikado kayo kay makita day siya mag-inom, mag-sigarilyo. Member to dire di lang nagsaba is it natingala siya ato. So kana bang pag-ampo muna gid na siya kibali ato ang sundang nga atong ipanigbasayawa bitaw nga dili maka kuan sa ato makababag sa pagpangalagan sa Ginoo. So mag-pray kita sa kanunay kada adlaw. So ang uban mo kani dapat we need to pray sa ato ang mama o papa. Ang uban human cellphone mag-pray dayon wala siya mag-pray dayon protection sa pangatulog. Wala ka kuan ba wala na silang kauna-una nga nangayo nagtabang ang ilang ginikanan nga kinahanglan pud i-pray sila. Kinahanglan pud i-pray ang ginikanan nga mahimong baala mo diya sa pagpadako sa ilang mga anak. Dapat i-pray ta ani yung people. Amen? Dali ra ni siya. Conclusion na. Grabe. Dali ara oras-oras mo ko nagtuon ani. Dali raman di ay pag naikait sa Ginoo. Pero gubot gid ang muna magtuon ko ani oras gyud. Suko pagay ko karang ma-disturb ko karang mautan ako manghod na inuras na ko ani. Karon dali ra man day kaayo. Conclusion. Heartfully kinasing-kasing ba ang atong pagsunod sa atong ginikanan? Kinasing-kasing ba ang atong pag-pray sa ilahang tanan nga kuan? Especially sa pag-provide. Gapray pa bata? Heartfully to respect, heartfully to care, heartfully to pray. Kinasing-kasing ba nato ang atong pagrespeto karon? Kay daghan na kayo kuan karon nga di man ang hid. Ug mulakaw sa ilang balay. Number 1 gyapon ko ato. Di gyapon ko man ang hid. Ingon si Papa nga, parang hid lagi dong mulakaw ka nga para makabalo mi.
o ang kapangitaon. Kani ang atong kuan ba pagkalaagan gid no. So kinasing-kasing ba nato ang pagrespeto sa ato ang ginikanan kay ug way wag kinasing-kasing kadala kaw nimo mananghid jud ka sa ginikanan kay nagrespeto man ta. Amen. So heartfully to care. Ay uban pud ani mag-care og nay panginahanglanon. Mag-care og nay pangayoon. Nyek kalain man. Mo niya heartfully to pray. Pray ra gid ang atoang kuan karon. Atoang sandata. Dapat kung mag-pray kinasing-kasing ko dapat na. Amen. Kinasing-kasing ko na ato mag-pray. So dapat sa atong nadunggan karon nga kuan mga pulong sa Ginoo di kaning himo ra nga kaning kanira ako iwali kay kuan dili gid kuan gikuan gani siya sa Ginoo nga mo na iwali karon ginapakuan gyud sa akong kasing-kasing ba nga kaning Ephesians karon mo iwali kay para ma-remind pud ang mga young people kay umatuon ko og uban verse di man masud sa akong utok, amot aning utoka. Igid masud sa akong utok, bisag sa akong kasing-kasing, di gid masulod. So, ang ginakuan gid sa akong kasing-kasing ba, is ang Ephesians. So, especially gid siya sa mga young people, no? Yeah. Ato yung tagaan og care, ang atong ginikanan. Atong i-maintain ang atong pagrespeto. Atong i-maintain ang atong pag-pray sa ilaha. Amen daw. Dali na kayo. So, last verse na akong basahon. Atong Exodus 20 verse 12. Muna promise sa Ginoo mutaas ang atong kinabuhi sa diri sa kuan kalibutan. Honor thy father. Ato lang i-honor ang atong mother o father, atong irespeto sa tanan. That thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Igalang mo ang iyong ama at ina upang ang iyong araw at ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mura na siya ato ang kung bitaw ginansya sa ato ang pagsulod sa ato ang ginikanan, ato ang ginansya. Mura ni taas nga kinabuhi. I-promise niya sa Ginoo diha nga tagaan taog taas nga kinabuhi. Pero kato si Jaire o si TG, kato siya mura gito yung kadaugan kay naano siya ganti ito sa langit. So kaning nga verse is para ra gid siya para po ni siya sa nag-honor sa ilang ginikanan, sa atong ginikanan, no? Nagrespeto, pamaagi ang pud-ana, nagrespeto ta sa Ginoo kay iyang sugo ato ang ituman. Amen. So mag-pray na ta kay dali ra magkaayo ning akong kuan mura gyud inuras din siya nga gitud-ana mo pero pag ando daghan kaayo pag ando pagwali tuan na burara gitiks. So mag-apo ta. Lord, salamat sa kagabihan, Lord. Salamat sa imong pagban sa ako, Amahan, sa pag-deliver, pag-remind sa mga pulong, Lord, sa among mga nadunggan nga pulong, Amahan. Ikaw makabliss niyo. Then ma-apply na mo sa among tapos sa Ginoo. Kabangi po ko, Lord, sa ako pag-preach Ginoo nga ma-apply po na ako ang ako ang i-preach Ginoo. Okay, Lord, dali ra gid ni yung mga tao nga sa palibot nga gatan-aw permiti sa mga preacher Ginoo. Lord, tabangi mi Ginoo sa kami mga preacher nga di ma-apply na mo ang among ipagwali diri sa mga katawhan Ginoo. Lord, salamat kay sa imong grasya gihatag sa ako. Salamat Lord sa imong pag-provide sa kaalam. Salamat sa imong mga blessing nga gihatag sa ako. Salamat Lord sa imong pag-remind. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. In Jesus Christ's name I pray. Amen.